Okay, so lahat ba ng karelasyon, Kuya Mark, ng isang lalaking may asawa ay matatawag na concubinage? Hindi. Bakit? Ang pagkakaiba ng adultery and concubinage, in adultery kasi, Jasmine, mere sexual intercourse is a crime. Ikaw, babae, may asawa ka, nakipagtali ka sa lalaking hindi mo asawa, yan, crime na ng adultery. Mere sexual intercourse is a crime. In concubinage, kung lalaki ka, nakipagtali ka sa babae na hindi mo asawa, hindi yan concubinage. Bakit? In concubinage, kailangan dinala mo ang kabit mo sa bahay mo mag-asawa. Binahay mo ang kabit mo. You live together as husband and wife. Paano kung binisita mo lang every week? Doon ka sa motel every week, doon ka sa hotel every week, or once a month, twice a week. Is that a crime of concubinage? Hindi. Bakit hindi? Kasi, in concubinage, sabi ng batas, kailangan dinala mo ang kabit mo sa bahay ninyo mag-asawa. Nagsasama kayo bilang mag-asawa. In this case, hindi naman. Pupunta ka lang doon, bubisita. So, hindi yan matatawag na concubinage because in concubinage, there must be a specific circumstance. Dinala mo ang kabit mo sa bahay mo mag-asawa. So, ibig sabihin, sexual intercourse is not a crime of concubinage. It is a crime of adultery. Pag babae ka na may asawa, nakipagtali ka sa babaeng hindi mo, lalaki na hindi mo asawa, yan, adultery. Pero lalaki kang may asawa, nakipagtali ka sa babaeng hindi mo asawa, hindi yan concubinage. Except pag binahay mo ang kabit mo. Yun yan. Bali, Kuya Mark, mahirap pala patunayan ang concubinage, ano? Mahirap patunayan ang concubinage compared mo sa adultery. Because in adultery, sexual intercourse is already a crime. In concubinage, kahit nabuntis mo pa ang babae, hindi yan prove na concubine mo ang babae. Kasi, ang sabi ng batas, ang concubinage, kailangan binahay mo or dinala mo sa bahay ninyo mag-asawa. Or sexual intercourse in scandalous manner. Hindi naman scandalous manner kasi sikreto lang naman normally ginagawa yung concubinage. Yung pagiging unfaithful ng isang lalaki. So, mahirap patunayan ang concubinage compared mo sa adultery. Because adultery, nakipagtali ka lang sa lalaki na hindi mo asawa, women na yan. In concubinage, kailangan binahay mo pa ang kabit mo or dinala mo sa bahay niyo mag-asawa or nakipagtali ka sa kanya and daming nakakaalam na may asawa ka tapos nakipagtali ka sa kanya. Kung hindi naman, kasi sikreto ang ginagawa ninyo, hindi yan matatawag na concubinage. On a personal thought, Kuya Mark, sa iyong karanasan sa pagiging abogado, marami ang mga kaso involving concubinage na di-dismiss dahil mahirap nga patunayan. Yes, because in concubinage, it is not just sexual intimacy. In sexual intimacy, yes, in adultery, but in concubinage, not sexual intimacy. I'm not talking about BAUSI, ha? Iba yung BAUSI, Republic Act 9262, yung rights against women's right. Women's right violation, iba yun. But in concubinage, mahirap patunayan kasi in concubinage, kailangan mong patunayan na dinala mo ang kabit mo sa bahay mo mag-asawa, sa bahay ninyo mag-asawa. Binahay mo ang kabit mo, may bahay kayo doon, binahay mo, doon na kayo nagluluto, doon ka na natutulog, doon ka na kumakain, doon ka na naglalaba. Yan, concubinage yan. Pero kung binisita mo lang once a week, twice a week, so hindi yan matatawag nga concubinage. Because in concubinage, it is not just mere sexual intimacy. Kailangan may at least cohabitation na nangyayari. Unlike in adultery, sexual intimacy is already a crime. So,